Habang patuloy po ang paglakas, patuloy din po ang unti-unting paglapit ng Bagyong Jenny dito sa itaas na bahagi ng extreme northern Luzon. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So patuloy nga ang unti-unting paglapit ng Bagyong Jenny dito sa itaas na bahagi ng extreme northern Luzon. Patuloy po ang pagkilos nito pahilagang kanluran o pa-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Kasabay niyan, patuloy din ang paglakas nito ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa. Ito po ay nasa typhoon category na may lakas na hangin na umabot sa 165 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna o mata at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 205 kilometers per hour. Ang Bagyong Jenny po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 400 kilometers east ng Basco, Batanes. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Jenny. Again, habang lumalakas nga ang Bagyong Jenny, lumalawak din po itong mga color red na ito. Ito po yung ating typhoon force winds at posible po yung sumabit dito sa may area ng Batanes. So again, mag-ingat po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng malalakas na bugso ng hangin dulot ng Typhoon Jenny. Samantalang ito namang kulay dilaw, yan po yung ating at least tropical storm winds. Kung mapapansin nyo nung nakaraan, nasa ibabang bahagi po yan ng ating bagyo. At dahil nga isang malakas na bagyo na itong Bagyong Jenny, nagiging symmetrical na po o pantay na nga po yung ating bilog mula sa kanyang gitna. So isa yan sa katangian ng malalakas na bagyo. Nagiging symmetrical po o nagiging pantay yung kanyang wind field gaya ng inaasahan. Although naging pantay, lumawak nga ito hanggang sa 560 kilometers. Ito namang ating radius na at least tropical storm winds ay sasabit naman sa malaking bahagi ng Northern Luzon at natitirang bahagi ng extreme Northern Luzon. So magigatin po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng malalakas na bugso ng hangin dulot ng direktang epekto ng Bagyong Jenny. So maliban dyan, habang binabaybay ng Bagyong Jenny, itong itaas na bahagi ng ating bansa, patuloy po nitong papalakasin yung ating habagat o southwest monsoon na makaka-apekto naman sa ilang bahagi ng ating bansa na malayo sa mismong gitna ng Bagyong Jenny. Inaasahan natin na patuloy pa ang unti-unting paglakas ng Bagyong Jenny. Pero kapag nandito na po yan sa itaas na bahagi ng ating bansa, magkakaroon po ng interaksyon ito sa kabundukan ng Taiwan. So posible po mahinder o may stop yung kanyang paglakas at posible rin po yung humina kapag naglandfall na dyan sa may area ng Taiwan sa darating na Thursday hanggang Friday. Kasabay niyan, meron din tayong tinatawag na dry air intrusion o pagpasok ng tuyong hangin na maaari ding maghinder o pumigil sa paglakas ng Bagyong Jenny kapag nandito na po ito sa taas na bahagi ng ating bansa. Base nga dito, ito po ang Bagyong Jenny ay nandito na po o pinakamalapit sa extreme northern Luzon, dyan sa may Batanes area sa darating na Tuesday hanggang Wednesday. Palapit nga dito sa katimugang bahagi ng Taiwan. Ngayong magdamag, ito parang eastern section ng Luzon ang apektado ng trough o extension ng Bagyong Jenny at ng kanyang panglabas na kaulapan. Asahan pa rin po natin ang maulap na panahon at mga pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa area ng Cagayan. Kasama na po dyan ang Isabela, maging dito sa kabundukan ng Cordillera, Aurora, Quirino, kasama na po dyan ang area ng Quezon. Meron din tayong mga inaasahang posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa Camarines Provinces, maging dito sa natitirang bahagi ng Bicol Region. Samantalang mataas naman ang ating tsansa ng pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon dito po sa Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang Sulo at Tawi-Tawi, maging dito sa western section ng Visayas. Posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dulot ng habagat dito po sa area ng Mimaropa, Cavite, Batangas at medyo malawak din yung cloud cover dulot ng ating habagat dito po sa Central Luzon, particularly sa western section nito, kasama po dyan ang Zambales at area ng Bataan. Dito sa Metro Manila, mataas din po yung ating tsansa ng pag-ulan at medyo maulap ang ating panahon ngayong magdamag. Bukas Tuesday, direct effect na po ng Bagyong Jenny ang mararanasan dito po sa may extreme northern Luzon, lalong-lalo na po dyan sa may area ng Batanes. Sana po natin ang masungit na panahon na may kasamang malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pag-ulan dyan po sa general area na yan. May mga posibleng malalakas na pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin din tayo naasahan dito po sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Samantalang apektado naman ang panglabas na kaulapan nitong Bagyong Jenny. Ito pong malaking bahagi ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang Ilocos Region, maging dito sa Apayao, Abra, at ito pong area ng Cagayan Valley. Magiging maulap din ang ating panahon at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa area ng Isabela, Aurora, Quezon, maging dito sa ilang bahagi
ng Bicol Region. Samantala, magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat sa mga susunod pang mga araw. Bukas, apektado pa rin po ng habagat ito pong western section ng Visayas, Mimaropa, kasama rin po dyan ang Central Luzon. Lalong-lalo na po ang western section nito, ang area ng Zambales at Bataan. Bukas dito sa Metro Manila, although minsan nagpapakita ang araw, ramdam po ang breeze ng hanging habagat o lakas ng hanging habagat, maulap ang panahon at medyo mataas din po ang ating tsansa ng pagulan o thunderstorms. Sa darating na Wednesday, habang nakadikit na ang bagyong Jenny na may international name na Koinu dyan po sa may area ng Taiwan, direct effect na po ang ating aasahan dito po sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Papasok po yan dun sa radius ng malalakas na hangin ng bagyong Koinu. Kung papatuloy po ang masungit na panahon na may kasamang pabugso-bugsong hangin, malalakas na pagulan dyan po sa may area ng Batanes. May mga posibleng pagulan at pabugso-bugsong hangin din tayong aasahan dito po sa may Calayan at Babuyan Group of Islands. Samantalang yung inflow naman ng ating hangin o yung ating habagat at yung paglabas na kaulapan ng bagyong Jenny ang magdadala po ng maulap na panahon at posibleng mga pagulan dito po sa hilagang bahagi ng Apayao, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Cagayan at Ilocos Region. Magiging maulap din ang ating panahon at may mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon. Kasama po dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, kasama na rin po dyan ang Zambales at ang area ng Bataan, maging dito sa may Nueva Ecija. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan at posibleng thunderstorms dito po sa Metro Manila sa darating na Wednesday. Ganun din po ang ilang bahagi ng Calabarzon, lalong-lalo na po ang western section nito, ang Batangas at Cavite area. Magpapatuloy din ang epekto ng habagat dito po sa hilagang bahagi ng Palawan at natitirang bahagi ng Mimaropa sa darating na Wednesday. Posible rin po ang mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa may Western Visayas sa darating na Wednesday, although minsan nagpapakita naman ang araw. At dahil nga mas mataas na po ang bagyong Jenny sa darating na Wednesday, mas maliwalas po ang ating panahon sa natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Pero posible pa rin po yung mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. So again, unti-unti pong lumalapit ang bagyong Jenny dito po sa pagitan ng extreme northern Luzon at Taiwan area. So habang unti-unti pong lumalapit yan, mas madadagdagan po o mas mararamdaman po ang epekto niyan, particularly dito sa extreme northern Luzon at northern Luzon. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng bagyong Jenny o yung direct effect nito sa mga lugar na aking nabanggit. Maliban dyan, magpapatuloy po ang epekto ng habagat or southwest monsoon in the next 2 to 3 days habang binabaypay po ng bagyong Jenny. Ito pong itaas na bahagi ng ating bansa. Ito po yung mga areas na makakaranas sa mga posibleng pagulan o thunderstorms na may kasamang pabugso-bugsuring hangin na malayo sa mismong gitna ng bagyong Jenny. So magpa-fluctuate po o paiba-iba ang area na yan habang kumikilos pa itaas. Ito pong bagyong Jenny. Ang importante, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng habagat or southwest monsoon na malayo sa mismong bagyong Jenny. Bukas na bayan po muli ang ating update para dito sa bagyong Jenny na may international name na Koinu. Muli ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.